Hey, kumusta mga padjak? Ngayon hindi kami nagpapadjak, naglalakad kami ngayon. Papunta kami ng polo. Kukuha kami ng relief goods. So ngayon, 4 kami katao. Nauna na yung 3. Ako yung naiwan. Ito yung kalalabasan sa quarantine. Yun, tahimik ang daan. Wala kang kasasakyan, pero mostly sa sasakyan na dumaraan private at saka mga company vehicle. Wala nang public transport. As of now, wala akong nakita taxi na dumaraan. So may dalawa pa kaming kantong pupuntahan, dadaanan papuntang polo. Galing kami Umalhamam, nilakad lang namin kasi malapit lang yun sa amin. 3 kilometers away lang ata, kung di ako nagkakamali. 3 kilometers, 3 to 4 ganyan. Mas maganda naman yung weather. Yung klima namin dito hindi masyado mainit. May nagpapadjak si Mr. Indiano. Ang plano talaga nito, magbibigay sana ng sasakyan yung company. Kaya lang biglang nagbagong isip ng hangin. Biglang nagsabi sila na yung Embahada ng Pilipinas, so yung polo mismo, yung Philippine Embassy, tatawagan sila para bigyan kami ng sasakyan. So ngayon walang makapagsabi sa taga-embassy na ganun nga ang gagawin, kaya naglalakad na lang kami. Kaya ito, kalalabas na namin. Nga pala, mag-iisang linggo na kami na kulong sa accommodation. Hindi kami pinapahintulutan na lumabas ng accommodation na walang kadahilanan. Ito ngayon, nakalabas lang kami dahil nga kukuha kami ng relief goods sa polo. Tapos bago kami pinalabas, dapat may suot kaming protection. Tulad dito, gloves, face mask. Nagdala na rin ng tubig para pag may mauhaw ka. Kasi bihira dito yung tindahan. Hindi namin sigurado may tindahan ba. Kaya sigurado na lang. Tapos dala ng salamin, sombrero, para hindi masyadong mainit. Hindi ka naiinitan, pero tolerable naman yung init kasi hindi pa masakit sa balat. Tsaka malamig pa sang simoy ng hangin. Tingnan mo ang haba ng lakad. Yan. Binibilis-bilisan lang para mabilis. Layo-layo pa. So maya-maya na lang pagdating sa sa polo na naman, ha. Kita-kita tayo doon. Huwag kayong bibitaw, mga kapadjak. At saka yun nga pala, yung sa hindi pa nakakuha, pwede pa kayo kumuha, wala namang problema. Punta lang kayo sa polo. Kasi ang pagkaalam namin, individual lang sila magbibigay, hindi tulad dati na isang tao lang, may listahan, may kopya ng passport at saka ikama, bibigay na nila. Dahil nga raw sa rason, may nagreklamo sa polo na sa listahan ng polo nakakuha na siya pero hindi pa siya nakatanggap. So may mga pasaway pa rin na mga kababayan natin. Kukuha sila sa pangalan ng kaibigan nila o kasamahan nila, tapos hindi nila ibibigay. So pangit yon. Sana naman sa panahon na ganito magtulungan, huwag nakawan. Malit na bagay lang yan, pero
malaking bagay na sa pagtitipid ng mga OFW. O sa lalot na sa walang mga budget. Yung maliliit at sahod. Yung hindi pa sinasahuran. Kaya wag na nyo nang lingguin pa. Share nyo na lang. Kung meron nga kayo, dapat share nyo na lang eh. Kuha kayo. Share nyo sa kanila. Oh. Patayin ko muna, baka malubat ako. Doon na naman tayo pagdating sa polo, ha? Ingat kayo. Stay home muna. Pag walang kailangan, sige. At saka ang dami-dami nila. Dami-dami pala lang. Ano? Tanungin ko. Yung passport copy mo. Bakit? Kailangan ng passport copy, hindi ka mo. Okay, dito na kami sa polo. Ayan na. Hawak-hawak nilang papel. Kahit nga mo da. No, may passport. Sabi na akong kaubanin mo na. Dili. Walang... Kasi dyan namin ako kuhan. Nakapulat. Kuhan ako picture ang kuhan. Schedule. Nakauna yung pera eh. Oh, Foreman na. Oh, Foreman. Foreman. Tingnan natin yung schedule nila. Oh, kayo na magbasa lahat. Ito, Sunday, Monday, and Wednesday, Thursday. Wala sila Friday at saka Tuesday. 9 to 3. 9 to 3. 9 to 3 ha.